Magandang araw. Ako po si Mark Lester Nirang at ito po ang aking daily devotions ngayong April 4. When we are confused, afraid, and alone. Final week na tinalakay po ni Pastor Rachel Ocampo sa 365 daily devotions. At ang Bible verse pa ng araw ay galing sa Matthew chapter 26 verse 56. Sabi po ay, "But all this has taken place, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled." Makikita natin sa talatang ito kung saan makikita natin ng isang napaka-human moment ng mga disciples ni Jesus. Sa oras na inaresto si Jesus, ang mga taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang mga alagad or disipulo ay tumakbo at iniwan siya. At sa ating tatlong teachings ay makikita natin dito ang tatlong bagay na kanilang naranasan. Ang first teaching is the disciples were terrified. Natakot sila, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Possible na isipin nila na sila na ang susunod na hulihin, at kung tutuusin, relatable ito sa atin ngayon. Kapag may biglang problema sa family, school, relationships o future, automatic ang response natin ay matakot. Napapatanong tayo, "Lord, bakit nangyayari ito?" Pero ang fear ay hindi nangangahulugan na wala tayong faith. Minsan, kahit ang mga taong malapit kay God ay natatakot din. Ang difference lang, may Diyos tayong pwedeng balikan kahit sa gitna ng takot. Pangalawa, the disciples were in despair. Hindi lang sila natakot, nawalan din sila ng pag-asa. Akala ni Jesus na ang magliligtas sa Israel, pero ngayon nakikita nilang inaaresto siya. Para bang lahat ng expectations nila biglang kumuho. Ganito rin tayo minsan sa buhay natin. May mga plano tayo, may mga pangarap, tapos biglang hindi nangyari ang inaasahan natin. Nakaka-discourage at nakapanghina. Pero minsan, kapag parang silent si God, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Madalas, doon pa lang nagsisimula ang mas malaking plano niya kahit hindi pa natin nakikita. At ang panghuli, the disciples were confused. Hindi nila maintindihan kung bakit hinayaan ni Jesus na mangyari iyon. Kung siya ang Mesaya, bakit siya nagpapahuli? Bakit parang hindi siya lumalaban? At honestly, minsan tinatanong din natin to kay Lord. May mga moments na hindi natin maintindihan ang direksyon ng buhay natin. Nag-pray tayo, pero parang iba ang sagot ni God. Pero ang totoo ay hindi natin kailangan maintindihan lahat para magtiwala. Faith means trusting God kahit incomplete ang explanation. Mga kapatid, ang magandang reminder sa devotion na to is simple lang. Even when we feel confused, afraid, and alone, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Yun lamang.